Tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre matapos lamang ng halos 3 buwan ng panunungkulan bilang Chief PNP. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? At may aral ba tayong mapupulot dito? Pag-usapan natin yan. Hi everyone! Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Ano nga ba talaga ang nangyari? Noong Agosto 26, 2025, today yan, tonight, habang binablog ko ito, nire-record ko, naglabas ng kautusan ang Malacanang na alisin si General Nicolas Torre bilang Chief ng Philippine National Police. Siya ay pinalitan ni Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., kung tama ang pagkakabigkas ko ng pangalan niya, bilang officer in charge. Bakit nga ba siya tinanggal? Ayon sa ulat, isa sa mga dahilan ay ang hindi agad pagsunod ni Torre sa direktiba ng NAPOLCOM hinggil sa reshuffling ng ilang senior police officials. Hindi daw po yun sinunod ni General Torre. Ang pamahalaan ay nanindigan na dapat sundin ang tamang proseso at authority ng NAPOLCOM, which is tama naman po talaga. Kaya nga may authority, di po ba? Mahalaga raw ito para mapanatili ang integridad at disiplina sa loob ng institusyon. So, natutuwa ako dito sa ating Pangulo kasi talagang kahit alam kong masakit sa loob niya dahil ito ang nararapat, ay ginawa pa rin niya. Kasi alam naman natin ang loyalty ni Torre sa kanya, di ba? Ano nga ba kaya ang plano para kay Torre? Hindi naman siya siguro iniwan sa ere. Posible pa siyang italaga sa ibang posisyon sa gobyerno o maaari rin siyang magretiro ng maayos habang dala ang kanyang 4 na bituing, yung 4 na stars niya bilang general. Depende pa rin po yun sa kanya. Pero ako, naniniwala ako, sa palagay ko lang po na mayroong itatalagang napaka-importanting posisyon si General Torre. Kaya siya tinanggal. At hindi naman siya basta-basta pababayaan, syempre, di ba? Although nagkamali siya kasi meron din siguro siyang pinaninindigan ng prinsipyo, ang kaso, di ba? Hindi natin pwedeng suwayin o sawayin o hindi. Hindi natin pwedeng suwayin ang nakakataas o otoridad. Yun ang kahit gaano kasakit, pag alam nating mali at hindi sumunod sa rules and regulations, di ba? May karampatang kaparusahan. So, yun yung nangyari kaya siya natanggal. Pero hindi nangangahulugan na isa na siyang masamang tao o may ginawa siyang karumal-dumal. Ang laki kaya nang naitulong niya, di ba? Sa ating bansa. Although maraming galit sa kanya kasi syempre, disadvantage sa kanila yun eh. Pero ang laki na itulong niya sa pagpapatupad ng tamang panuntunan ng otoridad dito sa ating bansa. Ano nga ba ang nasabi o masasabi ni Ping Lacson dito? Sabi ni dating PNP Chief at Senador Panfilo Ping Lacson, ayon sa kanya, si Torre daw po ay kumilos beyond his authority. So wala na daw po kasi sa authority niya. Para kay Lacson, malinaw na lumampas siya sa dapat na limitasyon ng kanyang kapangyarihan bilang isang Chief PNP. Kaya naging mas malinaw kung bakit siya inalis. Ano po? Ganito kaganda ang pamamalakad ng ating pamahalaan ngayon kasi kahit na mahal o kahit na masakit dahil kakampi niya, kakampi ng gobyerno, pero dahil may nagawangan hindi tama at pagsuway sa otoridad, syempre bilang
namumunong tama at namumunong presidente na nagpapatupad ng tamang pamahalaan at pamumuno sa gobyerno, masakit man sa kanya, ay nirelieve niya si General Torre. Alam kong maraming nasasaktan at nagtataka, pero huwag tayong padadala sa ating mga emotion po, pagkat kaya nga tayo nagtalaga ng otoridad kasi dapat sundin. Kasi kung walang otoridad at ibabypass natin lagi kasi may sarili kang katwiran, edi parang wala na ring otoridad. Ano po? Dahil nagtalaga kahit saang bansa, kahit saang lugar, asosasyon, organisasyon, may rules and regulations. At pag ikaw ay hindi nakasunod doon at talagang napatunayan na talaga namang nagkasala ka o nagkamali, dapat parusahan, di ba? Ako, isa rin po ako sa nasasaktan kasi tuwang-tuwa ako kay General Torre sa kanyang tapang, sa kanyang paninindigan at sa lakas ng loob niya sa paglaban sa mga kasamaan, ano po, sa paghuli sa mga tao na dapat hulihin at ipatupad yung mga bagay na dapat niyang ipatupad. Nakakatuwa siya doon. Alam kong maraming nalulungkot, pero huwag po tayong malulungkot ng tuloy-tuloy kasi 'di ba pag may natatanggal o pag sabi nga pag nagsara ang bintana, may isang magbubukas. Kaya alam kong mas mayroong mas magandang. Kaya alam po natin, asahan natin siguro no na palagay ko lang naman na mayroong mas magandang pwesto o posisyon na nakalaan para kay General Torre. Kaya yun ang abangan po natin. Huwag tayong malungkot. Mga mahal kong manunood, mga kapatid sa pananampalataya at mga ka-real talk, dito makikita natin na kahit gaano kataas ang posisyon ng tao, may hangganan pa rin. Ang kapangyarihan ay hindi absolute. Ito ay laging may kaakibat na pananagutan. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 18 rather, Proverbs 16 verse 18, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Kung hindi tayo marunong sumunod at magpakumbaba, darating at darating ang panahon na tayo ay tatamaan ng bunga ng ating mga sariling desisyon, mga maling desisyon. Ano po? Ito ay paalala rin sa ating lahat na ang tunay na liderato ay hindi lamang kapangyarihan, kundi paglilingkod na may takot sa Diyos at respeto sa batas. Ito po ang dapat, ito ang nararapat. Ang sumunod tayo at irespeto natin ang batas. Kaya mga kaibigan, malinaw ang pamumuno ay hindi lang tungkol sa ranggo o titulo, kundi tungkol ito sa tamang pagsunod at disiplinang may pananagutan. Lagi pong magkasama yan, pagsunod at pananagutan. Ano po? Ano ang masasabi ninyo sa naging desisyon ng pamahalaan? Sang-ayon ba kayo o hindi? I-share po ninyo ang inyong komento dito sa baba. Comment it down. Huwag kayong mag-atubili kasi mas magandang na ilalabas yung ating mga iniisip at nararamdaman. Ano po? Huwag din po nating kalimutan na ipagdasal ang ating mga leader at ang buong bansa. Kung gusto nyo pa ng mga faith-based at real talk na balita, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video ito at i-share. Paki-share naman po ang video ito. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. At siya nga po pala mga mahal kong manunood, ang inyong suporta through prayers, pag-share o kahit maliit na tulong pinansyal ay malaking bagay po para magpatuloy ako sa paggawa ng mga contents na katulad nito na nakaka-inspire. Hindi lang po tayo political, faith-based po tayo at marami tayong mga video pa na i-upload. Although, natagalan ako ulit mag-upload ngayon kasi marami akong inasikaso. Pasensya na po kayo. Na-miss ko rin po kayo.
So thank you so much for watching. God bless you all. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. God bless you and see you in my next vlog. Thank you.